The Skyway Stage 3 off-ramp to Taft, Roxas. Boulevard is the northbound Quirino. West off-ramp that allows motorists coming from the Skyway to exit directly onto Quirino. Avenue westbound, connecting them to Taft Avenue and Roxas Boulevard, without needing to use the Plaza de Lao detour. This off-ramp is already open, and a separate southbound on-ramp for vehicles from Quirino Avenue to enter the Skyway is also under construction. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ano? Wala naman dito sa Plaza Azul. Dadako tayo dun sa Quirino Avenue on-ramp, off-ramp patungong Top Ross Boulevard at yung on-ramp to South along Osmeña. So nandito tayo sa ilalim ng Skyway Stage 3. Ayan. Double decker po ito dito at ito nga parang umpisa na nga yung rehabilitasyon po dito sa lugar na to. Magtatayo sila ng basketball court, badminton court. So, napakalawak po ito dito. Tapos dun sa kabila, gagawin daw parking. So ayan naman yung monumento ni Maria Pascuazon. So ito po yung latest na update ngayon dito sa Plaza Azul. Quirino Avenue northbound sa kaliwa, southbound dito sa kanan. Sa kaliwa natin yung on-ramp patungong Naiya, Alabang at Calamba. At interchange sa unahan, Plaza de Lao. Kakanan muna tayo dito mga kasikap. Dito tayo sa off-ramp patungong UN. Silipin natin yung dulo kung mayroon ng progreso para sa pagdaragdag na mismong off-ramp patungong UN. At interchange to dito. At ito yung dulo niyan. So kung magkaroon ng progreso, titibagin yung Center Island dun sa unahan, kaso wala pa mga sikap. Wala pang senyales na progreso dito sa off-ramp ito. Patungong UN po yan. Galing dito sa Skyway Stage 3. Inutumbok po natin yung off-ramp naman patungo dito sa southbound ng Quirino Avenue. Galing norte. Ito. MSC wall yung ginamit dito, hindi mga sheet pile kagaya dun sa Naiya na mga sheet pile yung ginagamit. Pero na rin sila dito ng mga paintings, mas lagyan nila ng mga landscape. Paco Station dun sa kabila at magiging station din ng NCR. Pedro Hill Street. Dito sa kanan natin yung umpisa ng off-ramp patungong Top Ross Boulevard. Ito yung unang span dito. Kompleto na ng steel girders. Pangalawa, mayroon na rin mga catwalk sa taas. Ito na lang yung bukod tangi dito na hindi pa na-installan. Kasi mayroong rebar cage dito sa loob, sa kanan. At nag-drill sila dyan. Ito yung drilling rig na ginagamit nila. Kaya hindi sila nag-install pa ng mga steel girders doon sa isang span. Quirino interchange at ayan naman yung on-ramp sa tawid sa kaliwa.
patungong south. Patungong Top Rojas Boulevard tong tinatahak natin. Ito yung on-ramp off-ramp. Dito sa taas natin, sa kanan, ito yung off-ramp patungo dyan sa atoll, sa unahan. Yan yung exit. Tapos yung on-ramp naman sa kaliwa natin, yung bayad ako. So dito na tayo mag-U-turn. Nagdi-dredging na naman sila dyan sa ilog. Walang katapos ang dredging. Ilagyan na nila ng platform dito, steel deck platform. Ito makakasigap yung on-ramp to South along Osmeña. So may mga project dito sa Metro Manila na mahigpit, no? Pag nakikita tayo ng gwardiya, agad silang lumalapit at sinisita. Meron pang pinabubura mismo yung kuha. Dahil ba yan mga kasikap, gusto nilang itago yung, halimbawa gumagamit sila ng mga substandard na materyales o ano kaya ginagawa nila. Pero taong bayan po yung nagpapagawa niya. Tax ng taong bayan. Ayaw nila makita ng publiko yung mismong construction, no? Parang gusto nilang isekreto kasi doon na lumalabas yung mga anomalya. Marami yan dito sa Metro Manila pag may nagbi-video. Ayaw nila makita. So, sa totoo lang, dapat nga magpasalamat yung mga kababayan natin o mismo na merong mga vlogger na nagpo-cover sa mga ganito. At least nakikita ng taong bayan yung progreso ng isang proyekto. Kagaya dun sa Tagaytay, nakita nyo naman yung flyover dun, Pinaboy, nakita nyo naman yung itsura. Walang ka-align na line, parang katawan ng sawa. So, dapat ganun, transparent. Ayan. Dito na tayo sa San Andres Street. So hanggang dito na lang itong video na to mga kasikap. Maraming salamat, magandang umaga, God bless.